Sa ating mga balitang pangkalakalan naman, bumaba po daw ang presyo ng refined sugar. Apo, ng 8 piso. Ito ho yun ha. Check it out kung totoo ha mga kapatid. Sa pagbabantay daw po ng Agriculture Department, naglalaro sa 74 na piso hanggang 72 piso ang kada kilo ng asukal sa Metro Manila. Mas bababa na po yan kumpara sa bentahan nito noong nagdaang linggo kung saan umaabot nga ng 100 piso ang per kilo po ng refined white sugar. Sabi po ng Philippine Sugar Millers Association, mauna pang matapos ang crop year na ito kaysa maubos ang lokal na supply. Kaya naman daw, hindi na kinakailangan pang mag-angkat na naman ng asukal. Pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng poultry products mula sa Michigan, USA. Kasunod po ito ng report ng US Chief Veterinary Officer sa World Health Organization na may outbreak na ng H5N1 strain ng bird flu sa Michigan. Kabilang sa mga ipinatitigil muna ang importasyon ng karne ng manok, mga sisiw at itlog. Ayon sa social media, sa local media. Ayon po sa local media, 2 dairy workers na rin ang tinamaan ng virus doon nung nakaraang buwan. Inflation pa rin o ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang pinakamalaking problemang kinakaharap ngayon ng ating bansa. Yan mismo sinasabi po ni Pangulong Junior. Aminado ang Pangulo na hindi makokontrol ang mga bagay na nagtutulak sa presyo ng bilihin pataas. Pero kinaya naman daw ito ng Pilipinas na pigilan ang tuluyang pagsirit nito at napanatili ang inflation sa anyay reasonable level. Huling naitala ang inflation sa 3.9% noong Mayo. Bagamat mas mabilis kumpara sa 3.8% noong Abril, pasok pa rin sa sinasabing 2 hanggang 4% target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala raw nakikitang dahilan ang Energy Regulatory Commission o ERC para utay-utayin ng lahat ng electric cooperative ang generation hike. Kasunod po yan ang pakiusap ng Meralco na hatiin o ipagpaliban ng singil para di ito masyadong mabigat sa June billing ng mga customer. Sabi ng ERC, may mga electric cooperative direktang apektado ng pagsipa ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Non-profit din daw ang mga kooperatiba, di gaya ng Meralco at ibang utilities na kumikita sa pagserbisyo sa mga customer. Kaya kailangan ipasa ng mga ito ang singil o ipasa ng mga ito ang singil sa mga consumer. Binuksan po naman ng Meralco ang bidding para po sa 600 megawatts na baseload supply. Naghahanap po ang kumpanya ng bid para po sa 15-year power supply agreement. Layo nitong makamit ang power requirements ng kumpanya simula Agosto sa susunod na taon. Nasa 150 megawatts ang minimum offered contract capacity para nga sa mga bidders. Maaari po magsumite ng expression of interest hanggang June 25. Nakatakdaho naman ang pre-bid conference sa July 4 at ang deadline ng submission ay sa Agosto 2. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.